Kamusta kayo mga kasweet? Welcome back sa akin channel. So ito pala, kaya pala ayaw ipadala ng mga buwayang kongresista na ito ang impeachment sa Senado. Dahil daw may kinatatakutan silang senador doon at baka nga daw sila ay mapahiya doon dahil wala naman pala silang matibay na ebidensya. Ang tanong, sino ang senador na ito na kinatatakutan ng mga kongresistang ito? Sino ang hula niyo mga kasweet? I-comment mo na dyan sa comment section. Samantala mga kasweet, eto na naman si Representative Zamora, si Kulot Salot. Abay nadulas doon sa interview ni Karen Davila. Hindi naman pala sila sigurado doon sa SALN at sa bank record na kanilang gagamiting ebidensya laban kay VP Sara. Abay dito, talagang napakagaling manghuli ni Miss Karen Davila. Panoorin natin to. Kay CJ Corona kasi, merong mga properties na nakapangalan sa kanya na hindi nalagay sa SALN. Yes. Ano po yung kay Vice President para po sa viewers natin to na nakapangalan sa kanya na hindi niya nilagay? If I'm not mistaken, there are, Ano? the Well, first bank accounts and Diyos ko, hindi siya I believe sigurado. that, The one alleged by, to clarify, the one alleged by Senator Antonio Trillanes. yes. And if I'm not mistaken, as of Yes, last that's one. year, Okay. in our proceedings, in our proceedings Yeah. for the impeachment last year, they said that that account is still active. And to add to that, there Ano? are Ano? companies, Oo. I believe, that are connected with the respondent that are not alleged in the SALN. That's why there was also a motion for production of documents by the Securities and Exchange Commission. Oo. There are companies, are you saying, of the Vice President where her name was in those companies? Is that correct? I have to go back to that, Ma'am Karen, because there are several companies, diba? and Oo. well, we have to identify them. Di ba? Hindi siya sigurado. Dito pa lamang sa tanong ni Miss Karen Davila, sabi niya, babalikan daw niya at i-identify daw niya kung ano yung mga yon. Di ba? Kung may matibay kang ebidensya, kung may matibay at konkreto kang ebidensyang hawak, sasagutin mo na itong tanong ni Miss Karen Davila. Kaso ang sabi niya, babalikan daw niya, titingnan daw niya, kukumpirmahin daw niya. Diba? Kukumpirmahin daw niya yung mga companies na yun na konektado doon kay Vice President Sara. Ang sabi niya, diba? Walang kasiguraduhan yung sagot itong kongresista na ito. Ang hirap talagang sumagot, kapag hindi mo alam yung sasabihin mo. Ang hirap talaga kapag scripted, hindi spontaneous. We're not mistaken kapang nalalaman. Para sabihin ko sa'yo, Representative Zamora, you are a big mistake sa Kongreso. Oo. If I'm not mistaken, eto nga yung mistake ng Kongreso, yung pinipilit nyo, ang impeachment na ito, kahit wala namang kayong matibay na ebidensya. Tapos tingnan nyo, hindi siya sigurado sa kanyang sagot. Nagkakanda uta-utal, nagkakanda bulol. If I'm not mistaken, titingnan, babalikan, kukumpirmahin. Yan ba yung dahilan kung bakit naging sufficient yung mga kaso laban kay VP Sara? Diba? Doon pa lamang sa kanyang mga wordings, if I'm not mistaken, hindi siya sigurado. Ganito ba? Ka-credible? At consistent ang kongresistang ito? Tulad din ng mga kongresistang kasama niya? Kahit ang malaking tanong, yung mga hawak nilang ebidensya kuno, ay na-verified ba yun? Ha? Na-verified? Kasi ngayon pa lamang, sa interview pa lamang ng isang journalist, ay hindi sila sigurado sa kanilang mga sagot. Samantalang pare-pareho lang naman ang nilalaman ng impeachment last year na nabasura. So dapat,
ngayong year, naging sufficient na, may hawak kayong ebidensya, abay dapat sigurado kayo. Diyos ko, simpleng tanong lamang ni Ms. Karen Davila. If not mistaken, we will check. Titingnan ko, I will go back para ma-identify kung totoo ba, kung ano ba. Diyos ko, halatang pamumulitika lang ang impeachment na ito. Malamang sa malamang ay hindi uusad ang impeachment na ito. Kung ganito kalidad, kung ganito ang kalidad ng isang kongresista, siguro simpleng tanong lamang, hindi siya sigurado. Again ha, journalist ang nagtanong, journalist lang. Papaano? Kung mga senador na yan, mga senator judges na yan, lalong-lalo na si Marcoleta kung magtatanong yan. Katakot-takot na pagpapaliwanag ang inyong gagawin dyan. Katakot-takot na pagsisinungaling ang inyong gagawin. Maitawid niyo lamang ang inyong naratibo dyan, ang inyong mga dahilan. Kaya pala ayaw niyong ipausad at dalhin sa Senado, sa Senate trial kasi nga wala kayong matibay na ebidensya. Dito pa lamang si isang journalist na nagtatanong ay hindi kayo sigurado sa inyong mga isasagot. Parang may tuturing na rin ito na isang katibayan laban kay VP Sara, kaso hindi kayo sigurado. Parang hindi verified ang inyong mga hawak na ebidensya. So meaning, gawa-gawa lamang ang inyong mga ebidensya kuno laban kay VP Sara. Kaya't matatakot kayo na dalhin talaga ito sa Senado dahil doon mapapahiya kayong sigurado. Nakakahiya lang ng mga kasweet. Ang lakas nilang gumamit ng word na I believe, if I'm not mistaken. Hindi sila straightforward ng sagot nila. Tapos ang lakas ng loob nilang magpa-interview. Hindi ba? Hindi siya makapagsabi ng totoo. Kasi nga, lahat ng kanyang isasagot ngayon ay hindi nga sigurado. Kasi nga wala silang ebidensya. Bakit nga kaya hindi sigurado? Baka naman galing kay Trililing ang kanilang mga alleged evidence. Kasi kaya hindi sila sigurado. Kasi ang kanilang ginagamit ngayon na ebidensya ay galing pala kay Trililing. Diba? I-identify pa daw yung mga ebidensya. Bakit kayo nagsampa ng impeachment? Wala naman pala kayong matibay at makatotohanan ng ebidensya laban kay VP Sara. Diba? Huling-huli na Iba mga kasweet, ano sa palagay ninyo? Nagsasabi kaya ng totoo itong si Representative Zamora? I-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.